Magandang gabi. Pagkatapos natin pag-usapan ang sirena, atin naman pong pag-usapan ang Siyokoy. Sa malawak na karagatan ng Pilipinas, may mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Isa sa pinakakinatatakutan sa kanila ay ang Siyokoy. Isang halimaw ng dagat na sinasabing nananakot at kumakain ng mga mangingisda at mandaragat. Hindi tulad ng kaakit-akit na sirena, ang Siyokoy isang bangungot sa sino mang makakita sa kanya. Sa alamat na ito, ating tuklasin ang isang madilim na kwento tungkol sa Siyokoy at ang sumpa na bumabalot sa kanya. Kasaysayan ng Siyokoy. Ayon sa mitolohiyang Pilipino, ang Siyokoy ay isang nilalang na may balat na punong-puno ng kaliskis. Malareptilyang hitsura, matutulis na pangil, at mga matang kumikinang sa dilim. May ilan na nagsasabi na sila ay mga alagad ni Amanikable, ang Diyos ng karagatan, na pinarusahan upang maging tagapangalaga ng kanyang kaharian. Sa ibang paniniwala, ang Siyokoy ay dating tao na isinumpa dahil sa kanilang kasakiman at kawalang respeto sa dagat. Ang alamat ng nawawalang mandaragat. Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Quezon, may isang batang mangingisda na nagngangalang Miguel. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay sa kanilang nayon pagdating sa pangingisda. Subalit siya rin ay kilala sa pagiging mapagmataas at walang takot sa anumang panganib. Isang gabi, sa kabila ng babala na matatanda tungkol sa kakaibang nilalang na naninirahan sa kailaliman ng dagat, nagpasya si Miguel na pumalaot mag-isa. "Walang halimaw sa dagat. Mga kwento lang yan na matatanda para takutin tayo," ang sabi niya habang inaayos ang kanyang lambat. Habang nasa gitna ng dagat, napansin niyang ang tubig ay unti-unting naging maitim at tila may isang malamig na presensya sa paligid. Nakarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi alon, hindi hangin, kundi isang uri ng mababang pag-ungol na tila nagmumula sa kailaliman. Sa kanyang pagyuko upang kumuha ng tubig, biglang lumitaw mula sa karagatan ang isang malaking anino. Isang nilalang na may berdeng balat, matatalim na pangil, at malapating na mga mata ang humawak sa kanyang bangka. Sinubukan ni Miguel na sumigaw, ngunit sa isang iglap, hinila siya ng Siyokoy pababa sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-nayon ang bangka ni Miguel na palutang-lutang sa dagat. Walang sakay, walang palatandaan ng pakikibaka. Tanging isang malaking marka ng kalmot sa gilid nito. Mula noon, wala nang nangahas pumalaot mag-isa sa gabi, sapagkat alam nilang nasa kailaliman pa rin ng dagat ang Siyokoy, nag-aabang ng susunod nitong biktima. Ang alamat ng sumpang Siyokoy. Sa ibang bersyon ng alamat, may isang lalaking nagngangalang Ramon na isang ganid at walang pakundangan sa kalikasan. Wala siyang respeto sa dagat. Ginagamit niya ang mapanirang pamamaraan ng pangingisda gamit ang dinamita at lason. Sa kabila ng babala ng mga matatanda, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Isang gabi, habang nangingisda, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Tumigil ang kanyang bangka at mula sa kadiliman, isang nilalang na may matutulis na palikpik at makapanindig balahibong mga mata ang lumitaw.
Pinarurusahan kita sa iyong kasakiman. Sabi ng Shokoy sa isang tinig na malamig, tulad ng tubig ng dagat sa taglamig. Bago pa man siya makatakas, hinila siya ng Shokoy pababa sa kailaliman. Nang muling lumitaw ang kanyang katawan, hindi na siya tao. Siya ay naging isang nilalang na may kaliskis, matutulis na pangil, at malahalimaw na anyo. Mula noon, si Ramon ay naging isang Shokoy, isang sumpang nilalang na naghahanap ng ibang mandaragat na may parehong kasakiman upang isumpa at gawing katulad niya. Ang paniniwala sa makabagong panahon. Bagamat maraming nagsasabing katang-isip lamang ang Shokoy, marami pa rin ang naniniwala na may katotohanan ang mga kwento tungkol dito. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga naiulat na insidente ng biglaang pagkawala ng mga mangingista. May mga bangkay na natatagpuan na may mga sugat na tilang gawa ng matatalas na kuko o pangil na hindi maipaliwanag ng agham. Sa panahon ngayon, ang Shokoy ay bahagi na rin ng popular na kultura. Lumalabas ito sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, at comics bilang isang kinatatakutang halimaw ng dagat. Ngunit para sa matatandang naninirahan malapit sa baybayin, hindi lamang ito isang katang-isip na alamat. Isa itong babala na dapat nating igalang ang dagat at ang mga nilalang na naninirahan dito. Konklusyon. Ang Shokoy ay isang misteryosong nilalang na bahagi ng mayamang mitolohiya ng Pilipinas. Isa itong simbolo ng takot, paggalang sa kalikasan, at ang babala na may mga puwersang hindi natin lubusang nauunawaan. Totoo man o hindi, ang alamat ng Shokoy ay patuloy na magiging bahagi ng ating kultura. Isang kwento ng karagatan na naglalarawan sa takot at hiwaga ng kailaliman. Higit pa rito, ang kwento ng Shokoy ay isang paalala sa tao na huwag abusuhin ang kalikasan. Maraming bersyon ng kwento ang nagsasabi na ang Shokoy ay bunga ng kasamaan ng tao. Isang sumpang nagpapakita ng kahihinatnan ng labis na kasakiman. Sa mundong patuloy na nagbabago, ang alamat tulad nito ay nagiging mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang kwento na nagdadala ng aral, misteryo, at pagninilay sa ating kaugnayan sa kalikasan. Pakikwento naman kung ikaw ay may personal na karanasan o kwento tungkol sa Shokoy. Maraming salamat sa iyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito ang Takot at Hiwaga.